Mga kababalaghan at mga kaibigan, ako si Baltasar at malugod kong tinatanggap kayo sa aking madilim na sulok sa YouTube na tinatawag na Creepy Pinoy Stories. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa aking mga nakakapangilabot na kwento. Kung ikaw ay bagong salta sa aking kanal, huwag kang mag-atubiling mag-like at mag-subscribe para maging bahagi ng ating lumalaking komunidad ng mga adik sa nakakatakot na kwento. Dito, sa bawat pag-upload ay siguradong may bagong karanasang magpapabilis ng iyong tibok ng puso at magpapalawak ng iyong imahinasyon sa mundo ng kababalaghan. Ngayong gabi, ihahandog ko sa inyo ang isang kwentong magpaparamdam sa inyo ng kilabot mula ulo hanggang paa, ang sumpa ng nakaraan. Isang papel na inipit ng mga sanga sa Luneta Park ang magbubukas sa atin sa isang nakaraang balot ng misteryo at sumpa. Si Katrina na walang kamalay-malay ay makakatuklas ng isang liham na magdadala sa kanya sa isang paglalakbay ng kuryosidad at pangamba. Ano ang lihim na bumabalot kay Sofia at bakit tila ang kanyang pangalan ay nakatatak na sa puso at isipan ni Katrina? Anong madilim na kasaysayan ng mag-uugnay sa kanilang mga tadhana? Samahan niyo ako at tuklasin natin ang nakatagong koneksyon sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan sa isang gabi na puno ng kababalaghan at hiwaga. Huwag kang aalis dahil ang kwento ng ang sumpa ng nakaraan ay magsisimula na sa lilim ng isang malaking puno ng akasya sa Luneta Park. Nagpapahinga si Katrina habang pinagmamasdan ang mga tao. May kakaibang kapayapaan sa paligid kahit maraming tao ang naglilibot. Habang pinagmamasdan ng mga bata na nagtatakbuhan at mga magkasintahang naglalakad-lakad, may kakaibang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Napansin ni Katrina ang isang papel na tila inipit ng mga sanga ng puno. Maingat niya itong kinuha, pinagdahan-dahan ang pagbuklat upang hindi ito masira. Ang papel ay lumang-luma na. Ang mga gilid ay punit-punit at may mga bahid ng lupa. Napagtanto niya na ito ay isang lumang liham. Binasa ni Katrina ang liham na sulat kamay ni Ethan para kay Sofia. Punong-puno ito ng emosyon at mga salaysay ng kanilang nakaraan at kasalukuyan. Bawat salita ay tila may bigat at ang bawat pangungusap ay nagiiwan ng bakas ng lungkot at pag-asa. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kung anong pwersa ang nagtutulak sa kanyang alamin ang higit pa. Ang pagkakatuklas ni Katrina sa liham ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kuryosidad at pangamba na tila may bumubulong sa kanyang isipan na may malalim na misteryo sa mga salitang nakasulat. Tila ba ang liham ay may sariling buhay na nagnanais na mabunyag ang mga lihim na matagal nang nakatago. At sa kanyang puso, alam niyang hindi na siya makakatakas pa sa misteryong ito. Ang pagkakatuklas na ito ang magiging simula ng isang madilim na paglalakbay ni Katrina. Ngunit bago pa man siya tuluyang malunod sa hiwaga ng nakaraan, balikan muna natin kung paano nagsimula ang lahat. Sa isang maalinsangang hapon sa Universidad ng Pilipinas, nakita ni Ethan si Sofia na nag-iisa at nagbabasa sa isang sulok ng aklatan. Ang kanyang mukha ay nakatago sa likod ng isang makapal na libro, ngunit may kakaibang aura siyang taglay na agad nakakuha ng atensyon ni Ethan. Si Sofia ay mahilig sa mga lumang libro ng mitolohiya at tila hindi siya napapansin ng ibang estudyante. Ang kanyang pagiging tahimik at misteryosa ay tila isang palaisipan na nais ni Ethan na malutas.
Si Ethan lamang ang may lakas ng loob na lapitan at kausapin siya. Mahilig ka rin ba sa mga kwentong mitolohiya? Tanong ni Ethan na may halong kaba at pagtataka. Tumingin si Sofia mula sa kanyang libro at sa kauna-unahang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Oo, lalo na yung mga kwentong hindi pa naririnig ng karamihan, sagot niya na may bahid ng misteryo sa kanyang tinig. Nagsimula ang lihim na pagkakaibigan ni Ethan at Sofia na may kakaibang kondisyon. Kailangan siyang alalahanin ni Ethan araw-araw, lalo na tuwing undas, dahil sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari na nagpapalimot sa lahat tungkol kay Sofia. Kung hindi mo ako maaalala, para na rin akong nawala sa mundong ito, paliwanag ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa. Nangakong hindi siya malilimutan ni Ethan at sa kanilang pagkakaibigan, unti-unti niyang natuklasan ang mga hiwaga ng kanyang pagkatao. Ngunit habang lumalalim ang kanilang samahan, isang mas malaking misteryo ang naghihintay na matuklasan. Ang kanilang pagkakaibigan ay tila isang sumpang nakatakdang magbukas ng mga pintuan sa isang nakalimutang kasaysayan. At sa pag-usad ng kanilang kwento, magsisimula ng magbago ang lahat. Sa isang sulok ng tattoo shop na ilang hakbang lamang mula sa Universidad ng Pilipinas, nanginginig ang kamay ni Ethan habang tinutupi ang manggas ng kanyang damit. "Sigurado ka ba, pare?" tanong ng tattoo artist habang inihahanda ang kanyang mga gamit. Tumango si Ethan. "Para kay Sofia," sagot niya, "ang bawat salita'y may bigat ng isang pangakong hindi niya kayang talikuran." Habang umuugong ang makina, pumikit si Ethan at inisip ang mga sandaling magkasama sila ni Sofia sa Intramuros. Ang mga lumang pader ay saksi sa kanilang mga kwento at lihim. "Sofia," bulong niya habang unti-unting inuukit sa kanyang balat ang pangalan ng dalaga. Ang sakit mula sa pagtatakbong ito ay tila nagbukas ng isang bagong daigdig kung saan mas malalim ang kanilang koneksyon, higit pa sa mga salitang binibitawan at mga tinginang nagkakaintindihan. Sa mga lumang kalye ng Intramuros, ibinahagi ni Sofia ang kanyang mga kwento at pag-iral. Ang bawat salita ay tila nagmumula sa isang malalim na balon ng kaalaman at misteryo. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, Ethan, ani Sofia. Ang kanyang mga matay kumikislap sa ilalim ng buwan. May mga alaala at damdaming nakatago sa bawat sulok ng lugar na ito. Sa gitna ng kanilang paglalakbay sa nakaraan, isang tawag mula sa ospital ang nagbalik kay Ethan sa kasalukuyan. Ang kanyang inang si Maricel ay nangangailangan ng kanyang atensyon. "Anak, kailangan kita." Mahina ngunit puno ng pag-asa ang tinig ni Maricel sa kabilang linya. Sa sandaling iyon, nadama ni Ethan ang bigat ng responsibilidad at ang init ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang mga sandaling iyon sa Intramuros ay nagiging isang malayong alaala at ang susunod na kabanata ay naghihintay na mabuksan. Ano kaya ang matutuklasan nila sa mga pahina ng kasaysayan na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay? Naglakbay sina Ethan at Sofia sa isang lumang aklatan sa Quezon City. Ang mga mata nila'y sabik sa kaalaman habang hinahaplos ang mga pahina ng mga librong puno ng mga mito at alamat. "Tingnan mo ito, Ethan," sabi ni Sofia, habang tinuturo ang isang lumang teksto na may guhit ng isang babae na nakasuot ng tradisyonal na damit ng mangkukulam.
Aling Simeona, bulong niya. Ang pangalan ay tila isang susi sa isang nakalimutang pinto. Ang bawat pahina na kanilang binabaligtad ay nagdadala ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Natuklasan nila ang koneksyon ng mga mitolohiyang ito sa mga taong tila nalimutan na ng panahon at sa isang madilim na kasaysayan na umiikot kay Aling Simeona. Bakit pakiramdam ko kilala ko siya? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay halo ng takot at pagkamangha. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na takot kay Ethan, ngunit para kay Sofia, ito ay tila isang pagbabalik tanaw sa isang nakaraang hindi niya matandaan. Ang kanilang paghahanap sa katotohanan ay tila nagbukas ng isang kabanata na matagal nang isinara at ang susunod na hakbang ay magdadala sa kanila sa mas malalim na hiwaga na tilabay nagaantay lamang na muling mabunyag. Ano kaya ang lihim na itinatago ng mga pahinang ito at paano ito magbabago sa landas na kanilang tinatahak? Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aklatan, ang mga mata ni Ethan ay nakatitig sa isang lumang tala-arawan na kanyang natagpuan sa isang lihim na kompartimento. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay na tila nagmula sa isang panahong matagal nang lumipas. Ang mga ritual at mga orasyon na nakasulat dito ay naglalaman ng mga lihim na maaaring magbago ng kanilang tadhana. Habang binabasa ni Ethan ang mga detalye ng isang ritual na makakapagwakas sa sumpa, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na kanyang kinakaharap. Ang mga salita ay tila bumubulong ng isang mapanganib na paanyaya, isang landas na kanyang maaaring tahakin upang palayain si Sofia mula sa kanyang sumpang kalagayan. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, nagdesisyon si Ethan na akuin ang sumpa. Isang desisyong hindi lamang magbabago ng kanyang buhay, kundi maglalagay din sa kanya sa landas ng pag-iisa at pagdurusa. Ang sakripisyong ito ay tila isang selyo ng kanyang katapangan at pagmamahal para kay Sofia. Habang unti-unting bumabalik si Sofia sa normal na buhay, si Ethan naman ay nagsimulang maranasan ang epekto ng sumpa. Ang kanyang mga araw ay naging mga yugto ng pag-iisa at ang bawat gabi ay puno ng pagdurusa. Ang kanyang sakripisyo ay nagsilbing tulay para sa kalayaan ni Sofia, ngunit ito rin ang nagdulot ng kanyang pagkawalay sa mundo. Sa huling bahagi ng liham, isinulat ni Ethan ang kanyang kasiyahan sa pagkakita kay Sofia na namumuhay ng masaya at normal. Sa kabila ng kanyang paghihirap, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan sa pag-alam na siya ay nakatulong sa pagpapabuti ng buhay ng taong kanyang minamahal. Inamin ni Ethan na ang kanyang buhay ay nagiging mas masahol dahil sa sumpa. Ang kanyang katawan at espiritu ay unti-unting nalulugmok sa isang malalim na bangin ng kadiliman. Sa kabila nito, nais niyang iligtas si Sofia mula sa anumang masamang kapalaran na maaaring kanyang maranasan dahil sa kanyang pagkakasangkot sa sumpa. Sa pagtatapos ng kanyang liham, nagpaalam si Ethan kay Sofia na may pag-asa at pagtanggap sa kanyang tadhana. Isang paalam na puno ng sakit, ngunit may kasamang kaginhawaan dahil sa kanyang puso, alam niyang nagawa niya ang lahat para sa kanyang minamahal. Ang kanyang mga salita ay nagiiwan ng isang pangako ng walang hanggang pag-ibig kahit na sa kabilang buhay. At habang bumababa ang telon sa kanilang kwento, isang bagong kabanata ang naghihintay na mabuksan. Isang kabanata na mag-uugnay
sa nakaraan at kasalukuyan sa isang hindi inaasahang paraan. Habang marahang lumalapat ang mga daliri ni Katrina sa lumang papel ng liham, isang kakaibang kilabot ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang pangalang Sofia na paulit-ulit niyang inukit sa kanyang braso tuwing siya'y nalulumbay ay tila isang sulyap sa nakaraan na hindi niya maalala. Sa bawat linya ng liham na kanyang binasa, lalo lamang lumalim ang misteryo ng koneksyon niya kay Ethan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil na rin sa pagkamangha. Ang mga marka sa kanyang braso na akala niya ay simpleng pagpapalabas ng kanyang sakit ay may mas malalim palang kahulugan. Ang mga ukit na iyon ay hindi lamang bunga ng kalungkutan, kundi mga simbolo ng isang malalim at nakalimutang koneksyon sa pagitan nila ni Ethan na ngayon ay unti-unting nagiging malinaw sa kanyang isipan. Sa pagtatapos ng kwento, habang unti-unting lumulubog ang araw at ang mga anino sa Luneta Park ay nagiging mas mahahaba at mas madidilim, napagtanto ni Katrina na ang kanilang mga tadhana ay magkaugnay sa isang hindi maipaliwanag na paraan. Ang misteryo ng nakaraan na matagal nang nakabaon sa limot ay bahagi na ng kanyang kasalukuyan. At sa gitna ng katahimikan ng parking iyon, isang tanong ang nag-echo sa kanyang isipan. Ano ang susunod na mangyayari sa kanya ngayong natuklasan na niya ang nakatagong koneksyon na ito? Mga kaibigan, sa bawat lihim na ating nabubunyag, may mga sumpang maaaring magising. Salamat sa pakikinig sa Ang Sumpa ng Nakaraan. Kung nais niyong makatuklas pa ng mga nakakakilabot na misteryo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell sa Creepy Pinoy Stories. Sumali sa ating komunidad ng mga tagapagdala ng takot at hiwaga. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mag-ingat. Baka ang susunod na kwento ay tungkol na sa iyo. Sa susunod na pag-upload, hindi ko na makapaghintay na makasama kayong muli sa isang bagong yugto ng lagim at kababalaghan. Paalam sa ngayon.